What's up mga Lodibas, good day sa lahat, Boy Danggit here. So today, gawa tayo ng beef stew, own version, own recipe. So what we have here in our kitchen, yun ang gagamitin natin, okay? So may pagka-similar to sa caldereta, pero ito may different twist, okay? So we have here peppers, garlic, onion, and carrot. Yan yung magiging bases natin. And then tomato, beef liver, hot dog. And then kung meron kayong celery, mas maganda rin, mas masarap. Okay, so GG's, tirahin natin to. Here we have liver. Lagyan lang natin siya ng fresh milk or kahit anong milk na meron ka sa bahay, and then vinegar. So tanggal lansa, and then magiging mas creamy siya. Okay, so rinse lang natin yan mamaya. So marination lang to. Pwede rin natin yan gawin ihaw diretso kung gusto nyo. Masarap rin yan. Okay, so ito papakita ko sa inyo ha. May pre-boiled na ako na baka. So I boiled this beef for around like 3 hours. Beef boiled and simmer. And then I let it cool down. And then once nag-cool down na yung pinakuluan nyo, mag-aangat na yung aangat na yung mga extra cholesterol, yung mga fats na yan. So kung mahilig ka sa baka, sa bulalo, nilaga at kung ano-ano pa man, eto, yan. Ito yung mga nagkaklat sa mga natin, sa mga ugat natin, no? So mas maganda na rin tanggalin nyo na lang para at least ma-enjoy nyo pa rin yung pagkain ng beef, di ba? So yan, medyo delikado tong mga cholesterol na to, that sobrang dayong makukuha sakit dyan. Okay, so lilesen lang natin yung mga fats, cholesterol na intake using this method. Okay, mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng mga tinanggal ko dito. So this is like a 2 kilo beef, and ayan yung natanggal natin na cholesterol niya. Oh my god. O diba? So pag lumalamig yan, ganyan nagiging buo-buo siya. So ganyan ang itsura niya sa loob ng katawan natin. Pag nakain natin kumain tayo ng mga beef na may mga sabaw na hindi nag-scoop out ng mga extra cholesterol, extra fat. Ayan. So yung iba gusto nila yung may mantika, no? So it's up to you naman, kanya-kanyang trip yan. Pero for me, ito yung ginagawa ko. And then after this, di-divide ko na siya sa 2, sa 3. Ilalagay ko na sa container, and then ilalagay ko na siya sa freezer. So pwede kang lutuin na yung by batch yan. So in freezer, negative 14 degrees, negative 16 degrees. 5 months to 1 year, walang problema yung beef nyo doon. Okay, basta na-frozen siya. And then once na-frozen nyo na, pag tinow nyo, huwag nyo na ibabalik ulit sa freezer. Ganun lang naman ang setup. Okay? So, isa to sa mga easy method, lalo na yung pag busy ka sa trabaho or nasa ibang bansa ka, tawad ka na magpakulo ng sobrang tagal. So, ganito ginagawa ko. Bumibili na ako ng marami, and then pinapakulo ko na siya. And then i-scoop out ko na yung mga excess fats. And then, yun, fini-freezer ko na. So, lagay lang natin dito is ginger, onion, salt, and pepper. Yun lang, wala na iba. Okay? So, next, ayan, papakita ko ulit sa inyo. Yan, yung pumapasok sa katawan mo pag inihigop mo yung bulalo, tsaka yung nilagang baka. Ayan yun, no? Hay! Diba? So, yan ang itsura niyan, dahil na sa loob ng tiyan natin. Nako po. Okay? So, mga Lodis, GG's, eto lang, mga simpleng tips lang naman to. So, it's up to you kung gawin mo o hindi. Pero, better gawin mo yan para makabawas lang ng cholesterol. At least di ka guilty, di ba? So, here, oil, Pinoy style, garlic first, onion, and our carrots and peppers. So ito yung mga magiging base sauce natin, no? So sautay lang natin siya with tomato paste. Bali itong carrots and pepper, yung onion, lalambot yan at matutunaw yan. Sasama yan sa sauce natin. And here we have fresh tomato. Ayan. So sautay lang natin siya. So here's our beef na may milk. Nirinse ko na lang ng konti. And then lagay na rin dyan.
So, ito yung base sauce natin. Itong mga to, magdi-disintegrate yan. So, lalambot yan at magbe-breakdown yan at matutunaw yung mga yan. So, yan ang magiging base sauce natin. Okay. Next, our beef here. So, lagay lang natin yung beef natin. Itong beef natin, di naman sobrang lambot nito. So, pero mabilis na lang siya lumambot dahil na-pre-boil na natin. Saute lang natin to. Add tayo ng soy sauce. If you have a normal soy sauce, you can use that one. Ako dark soy sauce gamit ko. And I have here liquid seasoning or umami and Worcestershire sauce. So dash lang yan. And then saute lang natin yung beef natin, okay? And then we're going to get some stock later on the same na same water na ginamit natin dun sa beef, okay? So I have your sweet radish pickles, sweet pickles. Raisins, ayan, masarap rin yan. And then itong pinagkuluan ng baka natin, yung stock, kuha tayo dyan. So yan, boil, and after mag-boil nyan, isi-simmer na natin yan hanggang matunaw yung mga carrots, peppers, and onion. Yun ay magiging base sauce natin dyan, okay? Sinimmer ko lang to around siguro 1 hour and 30 minutes. Medyo matagal-tagal, no? So cooking takes time. So kung gusto mo talagang kumain na masarap, bigyan mo ng oras, okay? So check it once in a while. Tapos pag alam niyo na medyo matutuyo na, dagdag na lang kayo ng stock uli ng pinagkuluan natin. So ito, okay na ako sa beef. And then next na ito, nilagay ko na yung carrots and potato. So kung ayaw mo mag-rice, ayan na rin yung pinaka-carbs mo. Okay? So pwede yung kung kumain ng potato at carrots na lang kaysa mag-rice ka pa. So hotdog. At sinabi ko sa inyo, kung may chorizo bilbao kayo, much better yon, okay? So, add lang tayo ng stock natin. And then, papakulo natin to hanggang maluto yung potato and carrots. Yan, here we have Del Monte Italian style. Yan, sweet tomato sauce. If you have the normal tomato sauce, you can use that one and just add a bit of brown sugar, white sugar. It's up to you kung anong sweetener na gamit mo. Okay? And then add tayo ng stock para medyo madagdagan yung sauce kasi ito medyo alanganin pa yung sauce niya. So pangluto lang naman ng potato and carrots. Okay? Bay leaf, isa lang. Black pepper. Fish sauce. Kung wala fish sauce, patis, salt, normal salt, no problem. Iba kasi yung patis, yung fish sauce, it gives a little umami taste rin. Kaya yung mga pag di ka na gumagamit ng mga ayaw gumamit ng mga magic syrup and yung mga MSG, you can use fish sauce or sugar or this liquid seasoning, yan okay na rin yan. Adjust na lang tayong salt to taste. And then oregano, dry oregano, nirab lang natin para mag-release ng extra flavor. Yan yung isasama natin dyan. Ayan. So goods na tong beef stew natin. Konting simmer na lang to. Goods na to. Chichicha na tayo. Last touch, our bell pepper. So we have here red and green. Yun o, sarap o. Alam mo yung anak ko, tatlong pinggan. Nakatatlong request siya ng refill. Kaya goods sa goods, at least, di ba? Super tender na ng beef natin. Pero wag niyo naman paabutin yung beef na halos madurog na, no? So goods na to mga Lodi Bells. So sana may natutunan naman kayo dito kay Boy Danggit. And salamat pala sa lahat ng mga sumuporta sa channel natin. And yan, good day sa lahat. Yan, chichicha na kami. Okay? Ayan, 2 order ng ulam. Okay, goods na yan. Jeez. O yan, happy meal.
And iwan naman kayo ng comment dyan mga idol. At konting share para naman share nyo yung video para makarating din sa iba. And then yung mga ganong bagay, simpleng pindot, napakalaking bagay na sa channel natin. Okay? Sa pag-like, pag-share, tsaka pag-comment, malaking tulong na po yun. At thank you in advance sa lahat ng mga sumuport sa atin. Okay? So, GG's mga Lodi. Good day sa lahat and God bless to all. Ayan. G. Chana.